Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot ulit tayo ng mga katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, ano daw ba ang ibig sabihin ng visual? Ano daw ba ang ibig sabihin ng 6 link? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isi-share ko dito ay base lamang sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ano ba ang ibig sabihin ng visual? Marami pa rin tayong kaibon ang medyo nalilito pagdating po dito, lalo na po yung mga bagong pasok sa larangan ng pag-aalaga ng mga ibon. Alam nyo mga kaibon, itong tinatawag na visual, additional term lang po ito. Halimbawa po, yung Lutino Opa. Kapag sinabing Lutino Opa, pwede mo yung tawagin kasi na Lutino Opa lang. Halimbawa naman mga kaibon sa Opa Pale, ganon din po yan, may nagsabi sa'yo na Opa Pale yan. Ngayon, pwede yung dagdagan ng term na visual Opa Pale yan. Sa madaling sabi, kung ano ang tinutukoy, siya na po yun mga kaibon. Yun po ang ibig sabihin ng visual. And sa madaling sabi mga kaibon, kung ano ang katangian ng ibon, anong hitsura ng isang ibon, kapag sinabi nilang visual, sila na po yun. Yun na po yun. Ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo para mas maintindihan. Halimbawa po, nag-project kayo ng Lutino Opa. Ang parisan po ninyo, back-to-back green opaline, split ino. Yung back-to-back green nang yan na opaline, split ino, pareho po yung kulay itim ang mata. Halimbawa po nagkaroon sila ng inakay. Nang nagkaroon sila ng inakay, merong nilabas na kulay pula ang mata. Naglabas po ng Lutino Opa. Yun na po ang tinatawag na visual Lutino Opa. Kumbaga, pwede mo rin nga yung tawagin na Lutino Opa. Sa pagkakaalam ko kasi additional term lang ang ginamit dito. Additional term na tinawag na visual. Kung ang ibig sabihin kasi ng visual, kung ano yung tinutukoy, siya na po yun. So yun po, sana po naintindihan po ninyo mga kaibon. Ngayon, dito naman tayo sa katanungan kung anong ibig sabihin ng 6 link. Yung 6 link mga kaibon, maririnig nyo po ang ganyan sa mga ibon na merong mode of inheritance na 6 link, kagaya po ng opaline. Halimbawa po sa mga opaline mga kaibon, ang parisan po ninyo opaline cock at ang kapares normal fisher na hen. Lahat po ng magiging anak po niyan 6 link. Sila lang po ang merong sila lang po ang magkakaroon ng inakay na 6 link pagdating sa pagpapares sa opaline kapag ang parisan po ninyo opa cock at ang kapares normal hen. Halimbawa po, nagkaroon ng inakay na visual opa yung parisan po ninyo, visual opa. Automatic po yung visual opa na yon, automatic po yan opaline 6 link na hen. Halimbawa po nagkaroon din ng anak na non-visual opa. Ngayon po yung non-visual na opa nang yon, automatic po 6 link cock na yon, split opa. Sa pagpapares kasi ng 6 link mga kaibon, hindi mo na kinakailangan ng DNA sa mga magiging anak. Tingnan mo lang po yung mga inakay nila, alam mo na agad kung ano ang gender niyan. Dahil kapag nag-visual opa yan, automatic hen yan. Kapag non-visual opa yan, automatic split opa, cock yan mga kaibon. So yan po ang ibig sabihin ng 6 link mga kaibon. Dito sa chart ng mga opaline, dito tayo niyan makakakita ng merong 6 link pagdating po sa pagpapares, pagdating sa sa mga nagiging inakay ng mga parisan. Ito lang po ang magkakaroon ng painakay na 6 link mga kaibon, ang parisan na opaline cock, ang kapares normal hen. Kahit sa pagpaproject, ganun din po ito mga kaibon. Halimbawa po nagproject kayo ng Lutino Opa. Ngayon, ang parisan po ninyo opaline cock at ang kapares Lutino na hen. Ganun pa rin po yan, 6 link pa rin po yan. Meron lang additional tayong dugo na idadagdag dahil po gumamit tayo ng Lutino sa parisan. Kaya po magkakaroon po ito ng mga inakay, lahat ng inakay naka-split din sa ino. So halimbawa po nagkaroon ng inakay na visual opa
Ngayon, automatic yon 6 link na hen. Opa line, 6 link na hen, split ino dahil Lutino hen ang ginamit natin. Naka-split na rin yun sa ino. Tapos yung non-visual, automatic yon split opa, split ino mga kaibon. So ganun din po yan kahit sa pagpa-project ng Lutino opa. Nakukuha pa rin po yan mga kaibon. At ito lang po ang parisan na meron tayong makukuhang 6 link mga kaibon. Dahil ito lang yung parisan talaga na tingin mo lang sa inakay nila, alam mo na agad kung ano po ang gender niyan mga kaibon. So yan po, sana nasagot natin maayos mga kaibon. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon, ang tanong sa akin ni Sir, ask ko lang po, may parisan ako na Lutino hen ang kapares, green opa, split ino, nakak, split opa, split ino, nakak. Nag-anak po siya ng Lutino kaso hindi po siya opa. Matik na po na split opa na po siya. Salamat sa pagsagot. Sa ganitong klase ng parisan, hindi po natin malalaman kung split opa na ba yon. Dahil po ang ganitong klase ng parisan, nag-aanak po ito ng opa hen, nag-aanak po ito ng normal hen, at nag-aanak po ito ng split opa. So mas maganda doon sa mga kak, kasi wala pa naman tong kapatid siguro na visual na opa hen. Doon sa mga kak, matatawag lang natin dyan possible split opa dahil wala pa naman nilalabas na visual, kasi hindi natin malalaman kung sigurado ba ang karga ng tatay. Kung halimbawa naglabas na po, nakapagpalabas na to ng visual opa, doon sa mga kak pwede nating masasabi yan na split opa. Pero kung wala pa, possible split opa, or hindi pa natin masasabi nga na possible split opa yan dahil wala namang visual na nagiging anak pa. Kaya po yan lang po ang magiging ID muna niyan sa ngayon, Lutino. Kung magkaroon po yan ng painakay na mga kapatid, kahit sa ibang class naglabas ng opa hen, pwede natin yung masasabi na Lutino kapag nagkak po yan, split opa or possible split opa. So yan po mga kaibon. Pangatlo, idol, ano po ba ang gamot sa bulutong sa ALBS 2? So ito ang medyo talagang hindi ko pa nagagawa siguro to ng content, pero meron din akong mga nasagot na sa comment na kung ano yung ginagamot ko kapag merong bulutong yung mga alaga ko. Sa totoo lang mga kaibon, kapag merong bulutong yung alaga ko, bumibili lang po ako ng pinakang pino na paminta. Hinahalo ko po yan sa pagkain. Halimbawa po merong bulutong yung alaga ko, kapag merong bulutong yung alaga ko, unang tips na dapat natin gawin dyan, unang technique, hulihin po ninyo, tingnan nyo po yung bulutong. Kapag po mayroong bulutong sa paa, natatanggal kasi yan mga kaibon mas maganda kung matanggal mo po yun tapos lagyan mo ng pamintang pino. Ngayon, kung nasa may part ng mata, mas maganda matingnan mo rin yan kasi minsan merong yan lumalabas na parang kulay puti na parang nanang matigas. Tanggalin mo yon mga kaibon. Huwag mong lagyan ng paminta kung sa mata. Ngayon, ang gawin mo, sa patoka, 5 days, samahan mo ng pinakang durog na durog talaga na paminta, yung parang pulbos na paminta. So yan lang pong ginagawa ko mga kaibon. Saka alam nyo mga kaibon, hindi lang naman ako nagbibigay ng paminta sa mga alaga natin. Minsan, kahit nasa 15 days siguro, mga ganyan, 2 beses naglalagay din po ako sa mga patoka. Hinahalo ko po yan, yung talagang pinong-pino, hinahalo ko po yan. Hindi po yan masama dahil gamot po yan para sa mga alaga natin. Pang-prevent din po yan. Kagaya yan, meron ng bulutong. So kung nagbibigay din tayo paminsan-minsan, baka hindi madapuan yung alaga natin. Kaya po, ugaliin na rin po ninyo na sa 15 days or kaya sa 1 buwan, kahit 3 beses kayo maglagay, tansya-tansyahin nyo na lang kung ilang linggo ang pagitan. Ganon lang po yan. Ngayon, dahil meron yung bulutong, ganun po ang gawin ninyo. Ako po, ito lang po ang experience ko dyan, na tangi kong ma-share na pinanggagamot ko sa mga alaga ko na nagkakaroon ng bulutong, paminta po talaga. Dinudurog, yung pinakang durog na durog talaga na nabibili na parang pulbos, sinahalo po yan sa patoka and then isishake ko po yan. 5 days straight, yan po ang ginagamot ko. So yan po mga kaibon, sana po makatulong yan. Dahil sa akin, effective naman, sana po sa mga kaibon din natin, ganun din. Ito yung panghuling katanungan sa atin mga kaibon, medyo kakaiba. Pero hindi naman talaga totally ito kakaiba para sa akin. Doon sa kaibon natin, medyo nagulat din siguro siya. Ito po yung tanong sa akin mga kaibon. Sir, yung parisan ko na Lutino Cock
at Torque Par Blue Opahen, bakit naglabas ng green at green fade? So naglabas yung parisan ni Sir. Kung isipin parang solid naman siguro, di ba? Yung parisan niya kasi Lutino, malinis. Tapos yung Torque Par Blue niya, Opaline, malinis. Hindi naman siguro yun yung fade. So ngayon, dito po yan. Maglalabas talaga ng fade siguro yan dahil baka yung Lutino mo yan po siguro yung merong tawag nito, merong siya siguro yung fade dyan sa parisan nila. Sa mga Lutino kasi hindi makikita yung fade, mga kaibon. Hindi mo yan makikita talaga. Dahil ang Lutino talagang mapapansin mo dilaw na dilaw. Hindi mo mapapansin na fade pala yan. Mas maganda malaman mo po doon sa napagkunan mo ng Lutino kung ano ba ang pinagmulang parent niyan. Kasi kapag Lutino na yan, dilaw na, pag pinares mo yan sa mga solid color tapos naglabas ng pied, lalo kung ang kapares hindi naman pied, yung Lutino po ang pied dyan, dili mo lang makita kung pied talaga siya dahil dilaw. Sa akin kasi mga kaibon, nangyari po din ng ganito, nagpares din ako ng ganyan. Gulat din ako ng una kasi naglabas din ng pied sa mga anak. Wala namang pied sa parisan dahil Lutino tapos solid color ang kapares. So yung pala nang na-trace namin yung Lutino ang pinagmulang pied. So hindi lang natin makikita kasi siyempre dilaw. Solid yung pagkadilaw din yan. Kahit nasabihin mong pied yan, dilaw na dilaw pa rin din yan, di mo makikita talaga. Tapos bangga mo sa solid color, tapos maglabas ng pied, magugulat ka talaga. Pero para sa akin, yung Lutino mo Sir, yan siguro yung talagang pied. Kaya po naglabas ng pied sa mga anak. So yun po. Sa mga kaibon natin nagtanong, sa mga kaibon natin, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Sa mga kaibon natin na gustong magtanong, mag-comment lang po kayo dyan sa baba. Sasagutin ko po yan mga kaibon. Maraming salamat po.